Maria Atisa Manalo, representing Quezon Province. Hello mga kapuso! Ngayong araw, excited akong umuwi sa aking probinsya, Quezon Province. Kaya samahan niyo ako from Quezon City to Quezon Province. Tara! Ang tagal ko nang hindi nakauwi, parang ilang buwan na. At yung pupuntahan po natin ngayon, Mauban, Quezon, 4 na oras po yun. So alas 2 na ngayon, naalis tayo para pagdating natin, maliwanag na. Parang 10 taon na nung huli ako makapunta ng Mauban. So excited akong makita kung gaano kalaki ang pinagbago ng bayan at kung ano yung mga natirang kapareho pa rin ng dati. Super excited ako makita yung beach. Perfect for summer. Hindi pa ako nakakapag-beach. So ito ang una kong beach. Happy ako na sa Quezon. I'm excited to see what's bago here in Mauban, Quezon. We're here. Touchdown, Mauban, Quezon. At narito tayo ngayon sa Rizal Hill Park. Malimit ako umuwi talaga ng Quezon. Bumibisita ako sa Dolores para bisitahin yung lola ko. So, nung dumaan tayo, nung alam kong nasa Quezon na tayo, ramdam ko, nakauwi ako. Bago pa tinayo rito ang monumento ni Dr. Jose Rizal, ay mahaba nang naging kasaysayan ng puok na ito ay dating bahagi ng napakalawak na Sierra Madre. Sir Lex, bago po ito naging monumento ni Dr. Jose Rizal, ano po yung nandito noon? July 14, 1928, nahiwalay na po itong Calvario. Hindi pa siya tinatawag na Rizal Hill Park. Noong panahon ng mga Espanyol, madaming religious activity na ginagawa po dito. Nagkaroon din po dito ng guard post ng Espanyol, American at Philippine Constabulary saka po Japanese Army. July 14, 2011, declared by the National Historical Commission as historic site dahil tayo lang naman po ang mayroong pinakamataas na monumento ni Rizal sa buong Pilipinas. Binansagan mang bundok ng Kalbaryo, pero patunay ang lugar na ito na sa kabila ng mahabang pinagdaanan ng mga taga-Mauban, sila ay nananatiling matatag. And speaking of katatagan, tila blast from the past ang tahanan na ito na kilala bilang Bautista Ancestral House, na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. At isa nga raw sa natatanging feature ng bahay na ito ay ito pong hagdanan. Dahil sa ilalim nito, sa kanyang silong, sineselebrate noon ang mga kasalan. Hindi nagbago yung warmth ng mga tao. Kahit hindi ako umuwi doon sa bayan ko mismo, I'm home. Okay guys, after natin gumala sa bayan ng Mauban, now it's time for our main adventure. Let's sparkle under the sun. Let's go! Nakakatuwa kasi last ko na nagpunta ako sa Cagbalete 10 years ago. Pagbalik ko, ganun pa rin kaganda yung dagat. Kulay blue pa rin siya, kulay turquoise pa rin siya. Ganda ng kulay, oh! Turquoise! Kailangan po naming lumipat ng mas maliit na bangka dahil low tide na, maliit yung space, sa side na yung malaking bangka. After almost an hour of boat ride to Cagbalete Island, I'm finally here in Yang In Sandbar. Isa rin sa sikat na destinations dito, ang San Jose River. Perfect for sightseeing at kung gusto nyo lang mag-chill. At habang binabaybay natin ang kahabaan nito, napapaligiran tayo ng makakapal na bakawan o mangroves. Indication po yan na healthy ang paligid.
Pinakagusto ko yung San Jose River. Kasi ako, mahilig ako sa fresh water. Gusto ko yung tahimik, calm. Hello, hello, Atisa. Come on! Oh, Atisa, oh, aking reyna. Pambansang manika, Pilipinas, sa'yo ang corona. Quezon is a huge place. May mga public transport. Talaga kung gusto magbakasyon, when you get here, sobrang iba, disconnect talaga sa lahat ng nakasanayan mo kasi nature. After whole day ng activities, nakakagutom. At yung signature dish lang din naman ng Mauban ang pag-uusapan, ito ang di dapat palampasing matikman. Pahingi nga ng tininghi. Kasama ko today si Ate Rosette para turuan ako ng kanyang recipe ng tininghi. Tapos po, ma'am, kailangan pong babaakin po natin yung yung takip po para po lumasa po yung Taba. yung taba. Sige po, Kunting tulungan lamas po lang, ako. ma'am. Ibababad pa po sa 30 minutes. Tapos po, ilalagay na po natin, ma'am, yung kanya pong gata. Kailangan pong pagsamasamahin po muna natin yung mga rekado. Matamis na yung amoy. Ibig sabihin po ba nun malapit na? Pag medyo brown na po yung kulay ng nyog, pwede na po natin tikman siya. Kanino nyo naman po natutunan? Doon po sa aking mga magulang po, yung mga ninuno ko po dito sa isla. Okay naman, masarap. Sarap na. Kanina po hindi. Looks good. Tapos na ang aming tininghi ni Ate Rosette. Masarap, di ba, Ate Rosette? Oh. Tikman nyo. Ayaw nyo. Pinaka natuwa ako na matuto ako ng bagong recipe. Mahilig kasi ako magluto. Sarap ng luto ko. It's reconnecting back to what actually matters. I saw families and friends hanging out and we often forget na yung time ng summer, ng bakasyon, yun talaga yung time na mag-reconnect sa pamilya. Mabilis akong bumalik sa kung saan ako galing eh. To me, we're all people, we're all the same. So it's not hard for me to get back to my roots of just being here. Para sa 24 oras, ako po si Atisa Manalo, reminding you to sparkle under the sun.